Hi everyone. So, gusto ko lang i-share yung experience namin kanina. And at the same time, para mag-post for awareness na rin at the same time. So, kakagaling lang namin sa SM Caloocan. Up until now, nanginginig pa din yung kalamnan ko sa galit. Sobrang disappointed ako. So, pagdating namin ng SM Caloocan, ang una naming hinanap, makakainan. So sabi ko, wag naman yung usual na makakainan. Gusto ko naman sana yung lutong bahay, na medyo maayos-ayos sa restaurant, gano'n. Wag naman yung parang, kasi lagi na kaming fast food. Gusto ko naman yung iba, makaka-relax, ganyan. Kasi yung mga fast food kanina, sobrang haba ng pila. Tsaka may kasama akong baby. Yung anak ko na yon nagsisimula na siyang kumain. So, gusto ko yung may ulam ba na may sarsa. So, ganito yung nangyari. Una, yung pagdating namin doon, ang daming wala sa menu nila. Hindi daw available, pati halo-halo hindi available. Kalderetang baka, hindi rin available. So, basta ang daming wala. Ang daming hindi pa available. Hindi ko alam kung anong pinapatagas nila doon sa halo-halo, kung yellow ba or what, pero nakapag-serve sila ng watermelon shake sa amin. Okay lang yun. Hindi ako nagalit doon or what. Eto na. Dumating yung watermelon kasi inom ko siya sa anak ko, kukutsarain ko ganyan kasi nga nagingipin. Fruit shake naman siya so okay lang sa akin. So, ang nangyari, may langaw. Ang laki ng langaw, pabangaw na po yung kanina dun sa watermelon shake. Hindi pa ako nag-react noon, hindi pa ako nagalit or kung ano man. So, ang nangyari kasi, pagka-serve sa amin, nakita ko na may langaw. Dalapag na sa mesa, nakita ko na may langaw talaga. At sakto, nagpipicture-picture kami pinipicturean kay anak ko, kaming tatlo, nagsiselfie kami ganyan. Para hindi kami maka-istorbo dun sa mga staff para picturean kami. So, anong nangyari? Binalik. Hindi mo lang humingi ng pasensya na nakita namin yun. Ganon. Nasabi ko sa partner ko, sana pala hindi mo na natin pinaalis sa mesa. Kasi, syempre, hindi natin alam kung tinanggal lang ba yun. Tinanggal lang ba yung langaw. Tapos yung pa din yung sinerve. Para sa peace of mind ko na din kasi papakain ko siya sa anak ko. Or ipapainom ko siya sa anak ko. So, yung restaurant na napili namin is yung Mesa Restaurant. Doon kami kumain kanina sa SM Caloocan. Ang nagpagalit sa akin, nung kumakain na kami, very thankful ako na yung anak ko tulog. Kasi kung gising ang anak ko, kasabay namin siyang kakain. Ilang buwan lang yung anak ko. Mag-1 year old pa lang siya. Imagine, yung ulam na in-order ko para sa anak ko, na kinakain namin, syempre babawasan namin yon kasi hindi naman din mura ang ulam doon. May steel wool. Hindi ko alam kung steel wool ang pronunciation or what. Huwag yun ako i-bash doon. Very alarming siya sa akin. Kasi paano ko nasubukin sa anak ko? Buti kami ng partner ko ang kumakain. Buti nakita ko yun. Hindi ko alam kung may nakain ba kami, na-ingest ba kaming iba pang ganun. Pero alarming yun sa amin. Kasi napakadelikado po ng steel wool sa na-i-ingest mo or masasama sa pagkain mo. At dito sa Pilipinas, alam nyo naman po na napakahirap ma-ospital, magkasakit, or kung ano man. Kung sa ibang bansa nga po, naooperahan pa yung mga taong may ganyan. Kasi it can cause lacerations, infections, etc. So, delikado po talaga. Kaya nga dito sa bahay namin, sinasabi ko, ano na lang, Scotch Brite na lang or sponge. Huwag na yung steel wool kapag magtatanggal ng mga uling or mga ilalim ng mga puweta ng mga kaserola. Kasi nga delikado. Kung gagamit kayo niyan, kailangan nyo magdoble ingat. To double check nyo, lalo na pag gagamitin nyo na sa pagluluto or gagamitin nyo na yung mga utensils nyo sa pagkain. Hindi po siya nanggaling sa kutsara tinidor kasi binabad ko din yung kutsara tinidor sa mainit na tubig. Kasi nga gagamitin namin sa pagsubo sa baby namin. So sa ulam po talaga siya mismo namin nakita. Nakakaloka pa dyan, yung mga staff pa doon, nagkukumpulan doon malapit sa may CR, na ang tagal-tagal mo nagtataas ng kamay, ilang beses po silang tatawagin bago kanila lapitan. Konti lang naman po ang sinaserba nilang table kanina. Parang nasa 4 to 5 lang naman po kami. Pero ang dami nila doon, nagkukumpulan, nagchichismisan, nagtatawanan. Pero hindi ako doon nagalit Ang pinaka nag-trigger ng galit ko is kung ano yung nakita ko doon sa pagkain.
na very alarming siya. Sabi ko talaga dun sa manager, kasi hinanap ko yung manager, kinausap ko talaga. Sabi ko, pasalamat kayo at hindi ko napakain yan sa anak ko. Dahil kung napakain ko yung parehas sa ulam na kinakain namin, dyan sa anak ko, at nakita namin may ganyan, magwawala ako dito. Kasi may trauma na kami. Ayaw na namin ma-hospital yung anak ko. Napakahirap. Hindi mura yung gamot. Kahit sabi mo mag-public hospital, kulang-kulang yung facilities, madumi yung facilities. 'Di ba? Sobrang hirap magkasakit. Sobrang hirap ma-hospital. So sana yung mga restaurant, lalo na yung mga business na nagsiserve ng pagkain, doble ingat kayo. Kasi para sa akin yung kanina, very traumatizing yun. Tapos nakikita ko pa, nung nalaman na may ganong issue, wala, di ba, una sa Langaw, walang humingi ng sorry sa amin, walang lumapit. Yung sa Steelwell, kung hindi ko pa pinatawag yung manager, I have nothing against sa manager. Yung name niya is Glenn. Naramdaman kong sincere yung pagsasorry niya sa akin. Sorry kasi I'm not feeling well. May sipon at trangkaso ako. So, naramdaman kong sincere yung paghingi ng sorry sa amin. Hindi ako nagagalit. Pero yung frustrations ko, yung pagkadismay ako na hindi naman kami laging kumakain sa ganito, pero ganito yung may experience namin. Sobrang sama talaga, kaya galit na galit ako. Pero thank God na hindi ko napakain yung sa anak ko, kasi hindi ko alam kung anong magagawa ko kung napakain ko yung parehas sa ulam na kinakain namin may Steelwell. Sobra pong delikado niyan. Kaya po kung gagamit kayo niyan, doble ingat talaga kayo. Double check everything po talaga bago nyo gamitin. Pagkatapos hugasan, double check nyo kung may maiiwan. Di ko ma-imagine na magpo-post pa ako ng ganito. Pero gusto ko lang i-share to na hindi po yun safe. Napakadelikado po nun. Yung sa lakang pangalan po, napakadelikado na eh. Tapos, parang nakaka-insulto pa kasi makikita mo yung mga tao doon. Hindi mo alam kung anong pinagtatawanan, mga nagngingisihan pa nagtatawanan. Pero syempre, hindi ako pwede mag-assume. Pero at the back of my mind, alam na nilang may customer na may gantong experience. Sobrang konti lang po talaga kasi kanina ng customers. Tapos magpapakita sila ng ganon, parang insulting sa part namin. Yun lang guys. Kaya ako lang to sinashare. For us to be more mindful, kasi kung di ko yung chine-check na maayos yung kinakain namin kanina, hindi ko makikita na may ganon. Again, napakadelikado po nun ha. Napakadelikado pong mahaluan ng Steelwell yung pagkain po kasi ini-ingest po natin yan sa katawan at hindi po yung part na pagkain na dapat makakain natin, right? Dumaan naman ako sa tamang process dahil pinatawag ko naman yung manager, but I still chose to record this habang fresh pa sa utak ko, habang ito pa yung emotions na nararamdaman ko, kasi very disappointed po talaga ako sa nangyari. Hindi na ako pinabayad dun sa meal namin. Hindi na rin naman namin nagalaw yung shake, hindi namin ng kalahati or 1/4 man lang or what. Yung isang dish din, hindi na namin, hinintay namin na huling sinerve, hindi na din namin nagalaw. So yun lang. Sana Mesa Restaurant dito sa may SM Caloocan, pa-briefing, sana tanggalin nyo po yung paggamit ng Steelwell kung hindi nyo po kayang i-double check na maayos yung mga isa-serve ninyong, yung mga gagamitin ninyong utensils, yung mga magagamitin ninyong panluto, pang-serve, or habang nagluluto, or pag mag-serve kayo, kung hindi nyo po mado-double check na maayos yan, please wag na lang po kayo gumamit. May mga sponge naman po na mas safe na gamitin para maiwasan po yung ganto. Grabe po talaga yung experience na to. Pero yun nga, thank God kasi hindi ko napakain sa anak ko. Kasi, maano ako niyan, maansya-ansya talaga ako. Kung nasubuan ko ng pagkain yung anak ko, tapos makakita ko ng ganon. Yun lang naman guys. Sa lasa ng pagkain nila, wala akong masabi, masarap. Pero, pangit yung experience namin na to. And sana hindi na po ito maulit at sana hindi po ito ma-experience ng ibang tao. Yun lamang po. Thank you. Good night.